Okay. So, dito po natin makikita kung bakit may 9 dash line. Dahil ang mga nagsulat ng 1987 Constitution ay mga mangloloko, ano? Bakit mangloloko? Kasi di nila naintindihan yung kanilang sinasabing pagkabayani, ano? Dinilit nila sa 1987 Constitution yung Pilipino na sila ay isang nation, ano? Okay? Hindi, so pinapaliwanag ng 1987 na ang Pilipinas ay hindi isang nation. So kasi ang nakalagay doon sa flag natin, yung kinalalagyan ng tatlong stars, ano, ay fraternity ang paliwanag doon. Ano, hindi tao, ano. So, dapat maintindihan natin na ang nakalagay dito sa flag na ito ay fraternity. Okay? So, ang original na flag natin na ipinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal ay ang mga Pilipino ay totoong tao, ano? Okay? Hindi siya language, ano? Okay? So, dito muna tayo sa flag, ano, ng Pilipinas. Papakita natin. Kasi minamaskarahan tayo ng inchik na sila yung tao sa Pilipinas, ano? Yung bayan ang tao sa Pilipinas, okay? Okay. Ang gustong tanggalin ng inchik, ano, dahil ginawa nga nilang triangle ang flag, ano? So, ayon sa nagsusulat ng Peking History ng Pilipinas ay ito daw, yan, yung kinaroroonan ng Luzon, Visayas at Mindanao ay fraternity. Ano? Yan. Okay, maliwanag yan. Ano? So, yan ang dahilan kung bakit dinilit nila ito. Yung salitang nation. No? So, ang Luzon, Visayas at Mindanao ay hindi isang nation. So, dahil isinulat ng 1987 Constitution na ang Luzon at Visayas Mindanao ay hindi kasaysayan ng Pilipinas, ano? Na andito rin naman sa Article 1 ng 1973, ano? Na yan naman ay dinilit din. Wala daw kasaysayan ang Pilipinas by historic rights and legal title, ano? So dinilit din ng Inchik. Kasi ang gusto ng Inchik ay kasaysayan ng Chinese ancestry ang ilagay. Ano, kaya dinilit nila itong historic rights and legal title. So pinaliliwanag ng Constitution ng 1987 o ni Cory Aquino na walang history, walang kasaysayan na legal ang Pilipinas. No? So ganun din ang ginawa nitong mga makabayan na ito. Binandalize din nila yung libingan ng mga bayani, ano? So mamaya papakita natin 'yan. Ano? So doon sa sulat ni Dr. Jose Rizal ay ang Pilipinas ay isang nation, no? Pag sinabing isang nation, may mga tribu siya nagsasalita ng kanya-kanyang wika, ano? At sila ay nagkakaisa bilang isang bansa kahit na sila magkakabukod ng mga islands, ng kinaroroonan ng islands, ano? Dito tayo pinagsamantalahan eh. Okay? Sa flag na ito ng bayan, ano? So ito daw, triangle na ito ay bayan, ano?
yung bayan ay binubuo ng makabayan o fraternity. So, ganyan tayo niloloko, ano? So, dito sa totoong buhay, ano, ang sinasabi ng Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw, ano? Wala siya sa loob ng fraternity. Although may araw din dito, kaya lang ang araw na sinasabi dito ay lupa ng araw daw, ano? So, saan kakita na may lupa ng araw ang ibabaw ng daigdig, masusurunog tayo lahat yan, no? Dito sa sulat ni Dr. Jose Rizal, ang Luzon, Visayas at Mindanao ay nasa rehiyon ng araw, ano? So, itong Luzon, Visayas, Mindanao ay nasa ilalim ng atmosphere. So, ang ibig sabihin nun, ay totoong may kasaysayan ay ang Pilipinas. In reality, makikita mo ang Pilipinas o ang bansa natin, ang lupain nito sa rehiyon ng araw. Kaya yung line 1 and 2 ng paragraph 1 at saka line 1 and 2 ng paragraph 13, ano, naka-interlock yun sa line 1 and 2 naman ng paragraph 13, ano? Okay? Na ang pinapaliwanag ng tatlong paragraphs na yun ay ang Pilipinas ay nasa rehiyon ng araw sa ilalim ng atmosphere, no? So, ibig sabihin, ito yung Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, ano? Yun yung tinatawag na nation, ano? Yan. Okay. Ang isang nation, ayon kay Dr. Jose Rizal, ay nasa ilalim ng atmosphere. So, ibig sabihin ay nasa katanghaliang tapat na ito. Ano, na nakikita ng araw yung Luzon, Visayas at Mindanao, ano, yung atmosphere niya. At the same time, nakikita rin niya yung dugo ng mga Pilipino sa lupain ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ano, nakikita rin ng araw, ano, ng burning sun, itong karagatan, ano. So ito ay Sea of the Orient. Ito yung dugo ng mga Pilipino, no, sa rehiyon ng araw dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yun ang meaning niyan. So, ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal ay nation ang isang Pilipino kasi alam niya kung ano yung kinalalagyan niya. Alam niya kung nasaan yung lugar ng bansa niya. Alam niyang maipaliwanag kung ano yung flag. Ano ang nire-represent ng flag. So, ang rehiyon ng araw ay hindi pwedeng triangle, ano, laging elliptical, ano, katulad nung nasa ating DFA, Department of Foreign Affairs, na sa ating mga passport, ano. So, ang symbolism ng araw, kaya nasa horizon siya nung una, and then pumunta na siya sa noon time, ano. So, actually, it represent uh, this horizontal line represent the horizon, ano, from the cloak of darkness to the new heavenly born light. Yun ang ibig nito. And then, yan ay lumitaw dun sa kabila at pumunta na rito sa ating noon time, ano, noon time. Kaya nakikita nung araw yung atmosphere, at the same time, yung dugo ng mga Pilipino dito sa karagatan sa tatlong lupain, ano. Kaya ang star na yan ay nakalagay sa puti. Dahil hindi pwedeng ilagay mo yan sa pula o kaya sa blue, ano. Hindi pwedeng umapak yan ng kahit sinong Pilipino, ano, ng dugo ng kahit sinong Pilipino. Ang sino mang Pilipino na nasa rehiyon ng araw, hindi pwedeng apakan ang dugo ng mga nagsakripisyo ng buhay para sa ating bansa, ano. So, ang puti ay symbolize ng unity, no? Sa isang Diyos, sa isang bansa, sa isang nation, ano?
So, ganun yan. Hindi yan fraternity. Okay? So, ito, fraternity ng Ipaduka Pahala sa Mindanao. Then, diyan naman sa Bisaya, ay kung sinong inchik na bayani dyan, dito sa Luzon, ang daming inchik na bayani, mga makabayan, yun yung sinasabing fraternity, father of activism, na nagpapanggap na martyr daw sila at yung mga Pilipino ay biktima sila. At yung mga Pilipino mga sa kasaysayan. Ganyan ang pinalabas nitong mga inchik, So, ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal na rehin ng araw, ay ito ang nire-represent, Ito yung araw, doon yung buwan, sabi ni Dr. Rosie Rizal, let the moon see me, let the burning sun evaporate the rain, So, yung line 1 and 2 ng paragraph 7 and line 1 and 2 ng paragraph 8, ay magkakasunod yun. And then line 1 and 2 ng paragraph 13, your atmosphere, your space in valleys, Okay, ulitin natin. I die under your sky, So, ito yung red. Sabi ni Dr. Rizal, farewell, beloved country, treasured region of the sun. So, ito yung beloved country niya. Luzon, Visayas, and Mindanao. Treasured region of the sun. So, this is the region of the sun. So, pearl of the sea orient. Kaya ito ay sea orient. Sea, this is the Luzon, Visayas, Mindanao, pearl of the sea orient, So, malinis siya, walang kapintasan. And then, ang sabi niya ay, I die under your sky. So, yung dugo, wala sa langit, Hindi pwedeng bumaliktad. Hindi pwedeng baliktad ang langit, laging yung dugo ay mas mababa kaysa sa lupa. Okay? Dahil ang sinasabi ni Dr. Rosie Rizal, isinuko ko ang aking buhay sa lupain ng aking bansa. So, ang pula ay symbol of humbleness of Filipino to his own birthplace of origin. Okay? Na itong lupain na ito, na nagsisimbolize ng dugo at buhay ng Pilipino, dito sa karagatan, ay dugo ng walang kapintasan. Na laging ang Diyos, ang ginagawang katuwiran. Okay? Yan yung sinasabing pananampalatayang hindi pumapatay o dugo na hindi pwedeng bumaliktad sa Diyos, So, ditong flag ng mga makabayan, dahil si Duterte ay makabayan, di ba? Idiot daw yung Diyos, kaya yung naging isang fraternity ng makabayan, sabi niya, equality, Pero ginawa niyang idiot yung Diyos. Ganyan din ginawa ni Cory Aquino, tinanggalan niya ng nation, yung Pilipino at yung fraternity ng mga Pujian, katulad ng People's Liberation Army, sila ang ginawa nilang may kasaysayan dito sa lupain ng Pilipinas. Okay? Kaya makikita mo, sabi nitong si Duterte, i-emulate mo ang pagkamatay ni General Yepe sa pagkamatay ni Aquino. Yun yung 2018, tumating si Xi Jinping. Gayahin daw muna si Ninoy Aquino na tulad kay Rizal. At i-emulate din daw si Ninoy Aquino kay Marcos. Okay? So, pinagtatagpi-tagpi nila and then, dito na ipinasok itong si General Yepe. Kaya, itong General Yepe na ito ay kaibigan ni Cory Aquino. Yan ang dahilan kung bakit tinanggalan ang Pilipino ay tinanggal bilang nation, Tinanggal ang Pilipino bilang nation, na hindi nakatira sa isang bansa, Okay, dito sa 1973, ang Pilipino ay isang nation na nakatira sa kasaysayan at sa mga legal na dokumento na titulo ng
Pilipinas, ano. Dito mukhang ang gusto ng mga Inchik palitan ng nationality ang Pilipino, ano. Wala na daw nationality, wala na rin daw ang Pilipinas, ano. So, ganyan kabubo itong flag ng bayan, ano. So, yung flag ng bayan yan ay uri ng pamimiki na yung mga ancestors natin sinuhulan ng bahay ni Emilio Aguinaldo, nag-Aguinaldo ng bahay pero ninakaw ang buong Pilipinas, ano. Ganyan ng Inchik mangbudol, ano. So, hindi ganyan ang nire-represent ng flag ng Pilipinas na yung Pilipinas iniwan sa bayan ng ancestry ng province of China, ano, hindi ganyan. So, dito pa lang kasi itong 1982, diyan simula yung mga usapin tungkol sa 9 dash line, ano. Kasi ang gustong ipasok nga nitong mga sinasabing worshipper ng Mapilindo ay pag-isahin na lang niyang Malaysia, Philippines at saka Indonesia. Yan ay idea naman ng father of activism na si Wenceslao Q. Binzon, ano. Mas ginusto niyang burahin yung lupain ng bayan ng Indan, ano, diyan sa Camarines Norte at palitan ang kanyang pangalan para palabasin na yung mga bayani diyan sa Camarines Norte na ipinanganak sa bayan ng Indan ay hindi galing sa lupain, galing sa dugo ni Wenceslao Q. Binzon na ang pangarap ay pag-isahin ang lahat ng Pacific Islands, ano, doon sa idea niya na Malaysia Erdenta, na ang Pilipinas ay gawing Malaysian heritage, ano. So, doon hina-handshake nila nitong mga kabataan makabayan, hina-handshake nila lahat ng Peking history na ginawa nila sa buong Southeast Asia, kakabit naman doon kay Domingo Lamco sa Fujian. Kaya yung Fujian, katapat ng Taiwan, inaangkin ng Taiwan dahil doon daw nagsimula ang Pilipino bilang Austronesian language, ano. So, doon sa sulat ni Dr. Jose Rizal, hindi galing sa Malay language o hindi pamilya ng Austronesian language ang Pilipino, ano. So, yan ang dahilan kung bakit ah, ang 1987 Constitution ay peke, ano, peke. So, pineke din nitong si ano, nitong si kasi pare-parehas po diyan Chinese yan, magmula kay Emilio Aguinaldo, ano. So, mali yan. So, ibig sabihin mali rin ang flag na ginawa nila, ano. At kasi sabi nila made in Hong Kong daw yan, ano. So, meaning na kung nakakapag-modify ang Inchik ng history ng Pilipinas, ibig sabihin ang mga Pilipino kaya ring itama ang kasaysayan na sinira nitong mga Inchik, ano. So, ito ang tamang ah, watawat natin na hindi gawa ng kamay ng tao, ano. Okay? Kasi ang sinasaad ni Dr. Jose Rizal ay hindi kamay ng tao ang may lalang ng aking bansa, ano. So, ngayon papaliwanag natin kung bakit hindi, ano. Dako na naman tayo doon sa paborito nating ni Ultimo Diyos, ano. So, ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal, no, na ang flag ng Pilipinas ay hindi gawa ng tao, okay. Kasi ang sabi niya ay ganito, ano, may na naman tayo dito. Okay, pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal ang bansa niya, ano. Kamali tayo ng dampot. So, yung bansa niya, sinasabi niya. Pag sinasabing bansa, yan ay ang buong flag mo. Okay? Yan yung buong flag mo. So, ibig sabihin, Pilipinas ang meaning ng flag. Okay? Madalit sabi, okay, ito yung Pilipinas. Ang gusto ni Dr. Jose Rizal makita ay
ang Pilipinas, okey? Dapat makita daw 'yan, yang Pilipinas, okey, okey. Kung nasaan yung, ah, kaniyang lupain ano, kasi ang pinag-uusapan dito ay ano nga ba yung Pilipinas? Sino ang nagpapaliwanag sa atin diyan na 'yan ay kasaysayan ng Pilipinas ano? So, sabi ni Dr. Jose Rizal meron siyang bansa at 'yan ay isang lupain, okey? So, yung lupain na yung tinawag niyang Eden sa paragraph 1 at 'yan yung enchanted land diyan sa paragraph 5, okey? So, ang salitang Eden ay iisa ang meaning ano, diyan tayo nilalang ng Diyos sa lupain ng ating bansa ano. Yan ay short explanation o short code with so many meaning. Maraming mga ibig sabihin yan na hindi mo pwedeng sabihin na, "Uy, yung lupain na yan ay akin, gawa ng ancestors ko yan." So, ang salitang Eden ay lupain na nilalang ng Diyos. Yung sovereignty niya, maging yan na sinasabing atmosphere, yung region of the sun, lahat ng nakikita mo sa kanyang flag, ano, ay dapat yan ay ah, Diyos ang lumikha, hindi inchik, ano. So, ang meaning ng salitang Eden ay Diyos ang bansa na ang Diyos ay lumikha, ano. So, nag-move yata tayo. Okay. Balik tayo doon sa okay. So, dapat hindi fraternity ang meaning ng flag mo, okay? So, ito ay gawa ng fraternity. May taga Hong Kong at nagpanggap itong si ano na na-exile siya sa Hong Kong ano. Istorya ng mga na-exile ang ang flag ng bayan ano. Sa flag ng bayan dito pinapatay ang mga Pilipino, no? Pina-plunder, ninanakawan at kung ano-anong ginagawa ano. Tanim ebidensya, tanim droga, binabalot sa mga traidor ano. So, lahat ng traidor binalutan na sila ay bayani, ano, inihalo doon sa totoong bayani na ibinalot din doon sa ating mga totoong bayani, ano. So, ito ay flag na ibinalot sa ating mga totoong bayani na inapi sa panta-traidor. Katulad halimbawa, yung SAP ano, yung SAP 44 ano, hinayaang mamatay sa kamay ng mga Muslim ano, o ng Moro, o sa kamay ng sinasabing mga tropa ni Paduka Pahala o ng Sultanate ano. Meron bang kasaysayan ang Sultanate sa Pilipinas? Meron. Sultanate of Shandong ano, China in Sulu ano. So, ang pinaglalaban naman doon ay Muslim si ano, Muslim si ah, etong si ah, kalaban ni Magellan, si Lapu-Lapu o kung sino, inimbento nila na Muslim ano. Muslim naman daw ang mga bayani doon, ano. Pagdating naman dito sa Muslim na Chinese, pagdating naman dito sa Luzon, Christian naman na galing daw sa Pujian. So, hindi yan ang kasaysayan ng Pilipinas, ano. Walang relasyon ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal na kasaysayan ng Pilipinas sa kasaysayan ng Christianity at Muslim, ano. Kasi ang pinag-uusapan dito nila Dr. Jose Rizal ay hindi sila nakikipagtalo sa Diyos. Hindi sila nakikipag-agawan sa Pilipinas, ano. Binibigay nga nila ang kanilang buhay sa Pilipinas, no? Okay, so ito ay
na ang flag na ito ay nilikha sa kung ano-anong istorya, ano, balot ng mga hiwaga na hindi sigurado kung sino talaga ah, ang may-ari ng flag na 'yan. Dahil fraternity nga, eh, pinag-aagawan ng mga makabayan, pinag-aagawan ng Muslim, pinag-aagawan ng, ah, Christian, ano. So, hindi istorya ng Christianity at Muslim, labanan ng Christian at Muslim ang flag ng Pilipinas. Oh, hindi 'yan istorya ng labanan ng Chinese, ano, Bujian o labanan ng mga Muslim, ano. So, mali ang representation nito na ang Pilipinas, lahat ng nandito sa Luzon, Visayas at Mindanao ay puro bayan, ano. At yung mga bayan na 'yan ay nasa ilalim ng gobernador ng Province of China, ano. So, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay isang bansa, ano. At ang Pilipinas ang sinasabi niya. Ang flag na ito, hindi niya binanggit na ang mga Pilipinong totoong namatay, ano, ay namatay sa ilalim ng kalangitan ng Pilipinas, ano. So, hindi iniwan ni Dr. Jose Rizal ang, ah, Diyos sa lupain ng bayan, okey? So, ang iniwan ni Dr. Jose Rizal, ah, sa Diyos ay lupain ng Pilipinas, okey? Yun ang pagkakaiba ng flag ni Emilio Aguinaldo, ano. Dahil peke nga, kaya kung ano-anong iniimbento diyan na tayo daw ay province ng ancestry ng China, ano. So, dito sa sulat ni Dr. Jose Rizal ay tayo ay, ah, bansa ng ating Diyos. Kaya ang nare-represent ng isang flag ay bansa ng ating Diyos. Ito ay bayan ng, Province of Ancestry of China. Kasi lahat ng nasa list of Chinese Filipino diyan sa Wikipedia, mula kay Emilio Aguinaldo, kay Marcos, kay, Duterte, at kung sino-sinong political, historical figure ng Chinese mestizo, ano, kasi gawa daw ng Chinese mestizo yung flag na 'yan, okey? Ah, at history ng Chinese Revolution, ano. So, tayo ay pinagluloko kaya para mawala ng pagtatalo, eh, di ilabas natin yung totoo, ano, okey? Burahin na lang natin ito, puro na lang istorya ng taong bayan, ano. Ang nire-represent nito ay taong bayan, ano, taong bayan na nasa loob ng isang fraternity, okey, okey. Itong dugo ng fraternity puwedeng pumunta dito sa dagat at yung dagat puwedeng bumaliktad dito, ano. So, ang fraternity, eh, siya yung nagma-manage ng lahat ng bayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, ano. Ang gusto nilang i-connect dito ay yung Mapilindo, ano. So, sa magkatuwid, ang gusto nilang sabihin, eh, ito ay bituin sa Luzon, bituin ito ni Domingo Lamco, ano. Eto naman, bituin naman ito kung sinong dato diyan. Oh, dito naman sa Luzon ay kung sinong bituin naman ito ng Makabayan, ano. So, hindi ganyan ang history na magulo, ano. Ang totoong, ah, mga bayani, ano, bago magkaroon ng giyera, ano, okey. Kasi history and patriotism ang pinag-uusapan natin. Bago magkaroon ng giyera at sumabak sa labanan, ano, iniiwan ang kanilang pamilya sa kanilang bansa, ano. Hindi mo iiwanan yung Pilipinas sa isang bayan, oh, okey. Iiwanan mo ang iyong pamilya, ang iyong iniibig sa isang bayan, bago ka daw makipaglabanan. At kung makikipaglabanan ka,
Hindi ka hihingi ng dugo ni Domingo Lamco sa Spain or kukunin mo ay yung pangalan ni King Philip. Nasa field of battle ka, manghihingi ka kay King Philip ng pangalan itatanong kung anong pangalan ng pinaglalaban mo, bayan kung nasaan ka. Paano binura nila yung pangalan ng Pilipinas dito sa last will ni Dr. Jose Rizal, Tapos hinahanap nila yung bayan nila diyan sa Calamba at saka Cavite at diyan sa Camarines Norte, hindi makita, binura nila diyan sa sa kalangitan ng Camarines Norte, lupain ng Pilipinas, buburahin mo. So peking kasaysayan niyang Mapilindo na yan. Ang Mapilindo yan ang nag-represent ng nine dash line, na ang Pilipinas ay bayan at lahat ng nakapaligid diyan sa southeast coast, sa coastal area, diyan sa Southeast Asia, mula diyan sa Malaysia, sa Indonesia, hanggang diyan sa packet ng Brunei Darussalam, hanggang diyan sa tumawid sa Luzon, Visayas, Mindanao, yan ay mga bayan-bayan ng province of ancestry of China. So, matagal na tayong tinatridor ng bayan, Kaya dapat ay i-reveal natin yung totoong kasaysayan, Walang Pilipino na namatay sa bayan, So, ang sabi ni Dr. Jose Rizal, namatay sila sa fields of battle. Binigay nila ang kanilang buhay para sa ating tahanan at ating bansa, Kaya yung mga matay dito, nandito sa paragraph 9, ay hindi namatay sa ancestors ng bayan-bayan ng Camarines Norte, ng Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng bayan-bayan, hindi namatay sila sa lahat ng bayan-bayan. Namatay sila sa lupain ng bansa na Diyos ang hinirang, hindi yung ancestors ng China. Ang salitang Eden, ay lupain ng Diyos na lupain ng bansa natin na ang Diyos ang humirang, At yung mga Pilipino ay hinirang din ang Diyos na siyang magligtas. Okay? So, yung kaligtasan na yun na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ay ang pagtubos ng ating bansa, para magkaroon tayo ng kaligtasan, So, ganun. Ang gusto ni Dr. Jose Rizal makita ay yung bansa, na minamahal natin na nasa ilalim ng atmosphere, Okay? Ng kalangitan, So ito, wala ito sa atmosphere ng kalangitan, Ang sabi, nandoon daw yan sa fraternity, atmosphere ng fraternity. Kaya pagkadami-daming fraternity, nangangalat diyan sa kalsada, So, ang pinapaliwanag ni Dr. Jose Rizal dito, okay, ay walang iba kundi ang Pilipinas lang, hindi yung ancestors ng China, Okay? Hindi ancestors ng magiliw na bayan sa province of ancestry of China, Okay? So, pinalalabas ng mga Inchik na yung kanilang fraternity ang gumawa nito. At yun ay lahat ay ancestry ng bayan mula sa province of China. Okay? So, ang ating flag na ipinapaliwanag ng Dr. Rizal ay hindi galing sa gawa ng kamay ng tao, Yan ay nilikha ng Diyos. So, ibig sabihin, ang lupain niya ay mula sa Diyos
So, dapat ay alam natin kung paano natin i-interpret 'yan, ano. So, ang rehiyon ng araw, ang sabi ni Dr. Jose Rizal ay sus, mali, hindi natin napindot. So, yung rehiyon ng araw na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, okey, dapat 'yan ay mula sa Diyos, 'no. So, yung rehiyon ng araw, okey. Yung bilog na 'yan ay rehiyon ng araw, galing sa Diyos. So, itong triangle na ito, hindi naman galing sa Diyos, galing sa fraternity. Fraternity ng Makabayan, na galing sa Fujian, galing sa Guangdong, galing sa Shandong. So, mga fraternity ang interpretasyon nila diyan, ano. So, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang rehiyon ng araw ang kinalalagyan ng kanyang bansa, okey. So, yung rehiyon ng araw alam natin 'yan, okey. At, yung bansa niya ay Luzon, Visayas at Mindanao, okey. Nasa rehiyon ng araw, okey. So, ibig sabihin, ang kinalalagyan niya ay nasa atmosphere. So, dapat kasi, nasa realidad yung sinusulat, eh. Yung sulat ni Dr. Jose Rizal ay nasa realidad, ano, nasa isang atmosphere, okey. So, kaya malaman natin na ang sulat ni Dr. Jose Rizal na naandiyan sa loob ng, Fort Santiago ay sinasayang lang nitong mga inchik na ito na revolusyonaryo. Kung ano-anong iniimbento lang, ano, na hindi naman totoo. So, pinaliliwanag ni Dr. Jose Rizal na dito sa flag natin dapat nagre-reflect diyan yung totoong kinalalagyan ng bansa mo, okey? Oh, nasa rehiyon ng araw, alam nating nasa rehiyon ng araw, 'no? So, yung burning sun niya ay nandito sa paragraph 8, ano? So, yung burning sun niya, of course, nandoon, 'no? Yun yung burning sun niya, nasa gitna, 'di ba? Nasa rehiyon ng araw, eh. So, i-anggel na lang muna natin ng bago. Okey, gawa tayo dito ng bago para wala tayong obstruction, ano. Okey, dito na natin idugtong yung rehiyon ng araw na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, yung burning sun, ano. So, ayun yung burning sun, 'di ba? Yung pinakang center, burning sun, ang region of the sun, itong bilog. So, kukumpletuhin natin para itong mga inchik na itong mangloloko ay tumigil na ng pangloloko na palalabasin nila na gawa ng Fujian Fraternity, yung flag natin. Ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay, ang Pilipinas ay hindi gawa ng tao. Kahit yung nasa paligid nito ay hindi gawa ng tao. Okay? Okay, gawa na naman tayo dito ng bilog para strategically ma-identify natin na si Dr. Jose Rizal hindi nagsasalita ng mali, ano? So, yun namang sinasabing, ah, okey. Sunod na sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ano? So,
dapat ito kasing home and country natin ay, naintindihan niyo kung ano yung nire-represent ng flag niya, ano. So, hindi yan history ng tao, no? So, katulad ng sinasabi ni Dr. Jose Rizal, yung minamahal niyang bansa nasa Sea of the Orient, ano. Hindi mo sasabihing Sea of Chinese yan, okay? So, ito yung West Philippine Sea. Ito naman yung nagre-represent ng lupa ng Pilipinas, ano, na nasa ilalim ng karagatan, ano. So, bakit nga pala yung dagat, nasa ilalim ng atmosphere? 'Di ba? Kasi yan sinasabi ni Dr. Jose Rizal, nasa ibabaw yung region of the sun. Of course, nasa ibabaw din yung araw. Okay? So, ang ibig sabihin nitong lahat ng nasa babang ito, puti, yan ang unang tatamaan ng sikat ng araw. Okay? And then, saka tatamaan yung lupa at saka yung tubig. Okay? So, yung home and country ni Dr. Jose Rizal, na nire-represent nitong pulang ito, ito na yung sinasabi niya na pinaglaban nila in the field of battle. Okay? So, ito ay field of battle. Nagre-represent siya na ito yung horizon ng ating atmosphere, ano, sa ibig sabihin, kung ikaw ay naglalakad, ano, sa plain sight, ano, ng kabahayan mo o sa katubigan mo, ito yung makikita mo, ano, na yung lupain ay nasa karagatan at yung lupain ay dugo ng mga Pilipino na namatay, ano, sa kalupaan ng Pilipinas. Okay. So, yun ang meaning nitong pula, ano. So, yan. Dugo ng mga Pilipinong namatay, ano. So, ito yan. Okay. And then, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ano, paliwanag natin na yung lupa, itong lupa, pula, at saka itong tubig, ay laging nasa ibaba, ano. Kasi ang dugo ay simbolo ng humbleness natin sa kalangitan. Hindi natin pwedeng apakan yung mga ginawa ng Diyos mula sa kaitaasan, ano. So, dito papasok yung your atmosphere, your space and valleys, ano. So, yung atmosphere, yung space mo dito sa karagatan, space mo dito sa kalupaan, space mo sa atmosphere, ano. Okay? So, pagdating ng katanghaliang tapat, no, nakikita mo pa rin, ito namang, bakit itong tatlong star ay naandyan sa puti at wala dito sa pula, ano? Kasi itong puti, ano, ay symbolism yan ng sinasabing ah, pagpapakumbaba, ano, kapakumbabaan ng Diyos, ano, sa tao, no, na nilalang ng Diyos ang kanyang lupain, ano, na dapat nakikita niyang malinis, ano. At gano'n din yung tao, hindi niya dinudumihan yung atmosphere, ano. Kaya makikita mo dito sa paragraph 12 and 13 ay naka-interlock din yan, ano, no, na yung Luzon, Visayas at Mindanao dapat ay nasa atmosphere, ano. So, ibig sabihin, nasa sovereignty ng Diyos
ang Pilipinas, ano? Hawak ng Diyos ang Luzon, Visayas at Mindanao. Okay? From the view of God above the heavenly sky, ano? Natutunguhan ng Diyos ang Luzon, Visayas at Mindanao at binabantayan niya kung ang Luzon at Visayas at Mindanao ay isang unified nation. Kaya ang atmosphere ay unification, symbol of unification, ano, of Luzon, Visayas at Mindanao, ano, sa isang mapayapang panahon, sa isang mapayapang lugar na Diyos ang naghahari, ano. So kaya ito naging pula ay pinaglaban ito ng ating ancestors at ngayon nasa panahon ng kapayapaan. Kaya yung Luzon, Visayas at Mindanao ay mapayapa na nananahan sa ilalim ng atmosphere ng rehiyon ng araw. So ibig sabihin wala nang mamamatay tao, ano? Kasi ang gusto ni Dr. Jose Rizal ma-erase sa Pilipinas, ano? Kaya tinawag niya ang Pilipinas na Eden para mawala, magsialis yung mga mamamatay tao. At Diyos lang ang maiwan sa ating bansa na siyang naghahari sa ating mga magulang, ano? So yung ating mga magulang at iniibig, ano, ay nandito sa paragraph